ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po ulit sa mga paulit-ulit na na-scam, yung mga naghahanap ng trabaho online dahil gusto nilang mag-cross country, ayaw nilang umuwi ng Pilipinas. Kasi alam naman natin na pag nasa Pilipinas ka, bumili ka ng Pilipinas at mag-apply ka ulit, maraming mga dokumentong hinahanap. Pero pag nag-cross country ka, hindi mo na kailangan pa ng OEC or iba pang mga dokumento. Pero pinapaalala ko lamang po sa inyo, mga mahal kong kababayan, mag-iingat po sa pag-cross country. Kasi kadalasan pag nag-cross country po kayo, hindi nyo po malalaman ang isang company kung merong job order. Pero paalala ko lamang, mga mahal kong kababayan, na mag-iingat lamang po kayo sa pag-cross country. Kasi hindi nyo po yan malalaman ang isang company or pinasukan ninyo kung meron yan job order. Maraming nabibiktima ng human trafficking sa pagko-cross country. Siyempre, bibigyan ka na ng visa, pupunta ka na doon, hindi mo ma-check sa website ng DMW kasi hindi sila accredited eh. So, dahil sa pagko-cross country, marami tayong mga kababayan na nabibiktima ng human trafficking. Kaya mag-iingat po kayo. So, meron po tayong 5 kababayan ulit na na-scam kahapon. Nakausap ko sila, ang in-applyan nilang trabaho is housekeeping, yung isa naman is general worker, yung isa naman is parang sa salon. So, sinabihan ko po sila kasi yung mga ganyan trabaho is hindi po nag-hire ang New Zealand. Mostly po ang ina-hire ng bansang New Zealand is mga professional job. Pag mga ganyang trabaho na, for example, housekeeping, hindi po sila nag-hire outside sa bansang New Zealand. Kasi alam niyo guys, yung job token na ini-issue ng employer, mahal po yun. Binabayaran nila sa immigration. So, hindi po sila basta-basta nag-hire. Kaya mapapansin nyo guys, yung mga agency sa Pilipinas, tulad ng Staff House, IPAMS, kung nag-hire sila papuntang New Zealand, ang ina-hire nila karamihan lalaki. Tulad ng driver, IT, construction, yan yung mga in-demand na trabaho ng mga lalaki ha, dito sa New Zealand. Dairy farming, yan. Pero ang dairy farming, ngayon ang kinukuha nila yung nandito na. Nag-hire sila sa labas ng New Zealand is bihira lang. So, ang ano talaga dito, ang hindi nawawala ng trabaho at pinaka-in-demand na trabaho is like a teacher. Yan, straight for residency yan, teacher. Mga nurses, caregiver. Kaya wag po kayong magpapaniwala sa mga consultant na nakakausap ninyo. Minsan, mali-mali yung sinasabi nila. Yung hinihingaan kayo ng bayad, napakalaking bayad pa naman, 3,000 SAR, para daw sa visa stamping ninyo na magagaling sa embassy. Guys, hindi po ganun ang proseso. Ang visa po ngayon is online na. So, doon pa lang makikita na mali-mali na yung sinasabi nila, di ba? Kung mag-a-apply ka po ng visa, i-visit mo lamang po ang website ng immigration ng New Zealand. Then, gagawa ka ng sarili mong account sa Realme. Sa pamamagitan ng Realme, lahat ng information mo, lahat ng mga applications mo, kung may employer ka man, job token, yung token na yun, mahalaga yun. Kasi ilalagay mo yun sa visa applications mo. So, mabibigyan ka ng visa ng immigration sa pamamagitan ng inyong Realme account. So, yung sinasabi ng mga consultant na visa stamping sa embassy para mabisahan ka, kailangan mo bayad ng lawyer's fee or immigration fee, kalokohan yan. Huwag nyo nang intindihin ng mga ganyan kasi ang pangi-scam kasi guys, lahat ginagawa nilang pangbobola para magbigay ka ng pera. Pero sa mga nakakaalam, kung magkwento ka sa kanila, talagang mali-mali yung sinasabi nila. Tulad nito, nag-issue pa sila ng resibo. Tapos etong sinasabi nilang certificate nito, bakit may logong New Zealand? Kung logo ng company yan, logo lang ng company, walang halong immigration logo. 'Di ba? Halatang pang-i-scam talaga ang ginagawa nila, kaya mag-iingat kayo guys. Buti sana kung 1,000 lang, kahit 1,000 nakapanghinayang din, 'di ba? Kung yung mga pina-scam nyo po sa mga punyetang nagpapanggap na consultant, itulong na lang po natin yan sa ating mga kababayan kaysa ipa-scam nyo sa mga taong walang puso o hangal ang bituka pagdating sa pera.